Hello, Gemini. Welcome to your reading. This reading is for May 11 to May the 13th. Um, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nag-resonate and hit that notification bell. At kung gusto nyo po ng dalawang reading po mula sa akin, don't forget to click the subscribe button dun sa ating kabilang channel, which is Babaylan TV. No, yun po ang ating international channel. And nagla-live din po ako doon sa kabila. So, kung wala po kayong time, no, pwede po kayong um, magtanong din dito sa channel na ito, dito po sa comment section, no? As long as the question is answerable by yes or no. Ayan. So, hindi yata pantay. No, ayan, patayin natin. So, Gemini, a quick reminder, ito pong reading na ito is for general, no? Um, Pwedeng makaresonate kayo yung buong reading, pwedeng part lang ng reading, so take what only yours, no? At ang binabasa ko po dito ay yung dynamic at yung nangyayari um, sa situation or sa relationship ninyo. It doesn't matter kung ikaw po itong binabasahan ko o yung cross-watchers, baka po kayo ay nandoon sa cross-watcher side, no? So simulan na natin, Gemini. So, maganda naman kasi ang nakikita ko dito, Gems, is parang nakikita mo na unti-unti, no? Parang pumapanatag na ang iyong kalooban. The reason being why I said pumapanatag na is nakikita mo na parang nakikikooperate na itong taong mahal mo, no? Sabihin natin naniniwala na rin siya sa paniniwala mo. I'm not speaking religion, no, but I'm speaking with probably destiny. Um, Kumbaga nakikita na rin niya yung future kung anong nakikita mo dito sa connection ninyo. Ngayon parang nakakatulog ka na ng mahimbing, kampante ka na, no, meron ka ng security deep inside. For those numbers of you na parang sabihin natin nasa crushes stage, no, pagpalagay natin na nakikita mo na unti-unti din naman na nagkakaroon ng emotion, no? Itong taong mahal mo. Unti-unti din na parang nasasabi ng taong mahal mo na, ay, parang gusto ko na rin itong nararanasan ko kay Gemini, no? Meron na ditong pagkakaintindihan. Kumbaga, naibabato niya na rin, no, na confidently na at saka yung parang at ease na rin, wala ng pretensions, wala ng apprehensions, no? Yung, kumbaga, umuutot na, no? Kung yung mga small things, no, nakikita mo na rin, parang nasasabi mo, oo nga, kampati lang na itong taong mahal ko. No, with the two of wands and the star and the Knight of Pentacles. So nakikita ko dito at first para sigurong may stagnation, no, itong relationship ninyo or hindi umuusad. So kaya nakikita mo ngayon or makikita mo na itong sinasabi natin, dati hindi naman siya ganyan na, dati hindi naman siya open, no, dati hindi naman siya vocal. Ngayon nakikita mo na parang, uy, may balik yung aking investment sa kanya. May balik yung sabihin natin na ngayon nag-I love you na din siya. No? With the death card, the Five of Swords, and the Empress. So nakikita ko dito, dumating yung part na siguro sumuko ka for a little while, no? Parang nawalan ka ng pag-asa for a little while. Kahit sabihin natin na minsan sinasabi, hindi naman ako pangit, hindi naman ako, di ba, bakit ayaw niya sa akin? That was then. Pero kahit ganun yung nararamdaman mo, hindi ka kasi bumitaw sa relasyon. Kaya parang sabi niya, lalo na doon sa part na meron siyang sabihin natin na pinagdadaanan. So, ikaw pa rin yung taong, kumbaga, nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sumuporta, kumbaga. With the Five of Swords, sinabi niya sa sarili niya, um,
siya na nga yung taong para sa akin kasi wala namang nag-care sa akin ng ganito tulad ng ginagawa niya. No? With the Four of Swords, the Nine of Swords, and the Sun. So, ang nakikita ko naman dito is, um, so kumbaga parang nai-stress ka dati. Kailan mo makukuha itong tiwala? Kailan mo makukuha yung kanyang love, yung offer, no? Dumating dun sa part na siguro yun nga yung pinaka-last resort mo bumitaw. I think na kung nandito kayo sa stage ng separations, whether it is physical or energetic, no, nakikita ko na parang babalik naman siya, magkakaroon siya ng enlightenment here, no? Sasabihin niya sa'yo na, uy, sorry ha, kasi nabigla ako, no, nung mga panahon na yon. Hindi ko sinasadya na yun pala yung dating sa iyo. With the Nine of Pentacles, the King of Pentacles, and the Seven of Wands. So, ang nakikita ko dito is, merong happiness na i-offer sa iyo. With the Seven of Wands, I think siguro may tinatago pa din siya. Ito yung sigurong ayoko kasing maging mushy, ayoko maging emotional, ayoko yung sasabihin natin mukhang malambot, no? Kaya ibibigay ko unti-unti. So makakaranas ka dito ng mga paunti-unting regalo or kahit small gestures, no, ng kanilang sinasabing offer. This might be kahit yung pagtimpla ng kape, pagsundo, no, sa inyo sa trabaho o sa school, no, or siya bigla mismo yung tatawag, makakarinig ka na rin sa kanya na, sino yan? O nakikita mo, bakit nagsiselos siya ngayon? Dati naman, hindi naman niya ginagawa. With the Two of Swords, the Lovers, and the Ace of Wands. So, ang nakikita ko naman dito, Gemini, your card actually showed up in the last 2 minutes, no? Parang you're surpassing these challenges na wala nang, let's say, hindi naman yung walang hiya, yung word na walang hiya. Nawala na yung hiya, nawala na yung sinasabi natin. Yun nga, yung ilangan. There you go, ilangan. Kasi ultimo dito, parang nakikita ko, ready na kayo to even see yourself naked. It could be literally, or it could also be metaphorically, katulad ng sinabi ko, yung makikita mo na yung transparency ng tao, no? So, ito ang iyong reading for now, Gemini. Tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart, no? So, I'm seeing Leo. It must be also Kapwa Gemini, no? Sagittarius is here. Did I just say Leo? Yes. Taurus is here. Sagittarius, Scorpio, no? Um, I'm also seeing Aquarius. Ayan. So this is your reading for now, Gems. And para po sa mga bago, no, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So, ito po ang inyong reading. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello, Leo! Welcome po sa inyong reading. Ito pong reading na ito is for May 11th to May 13, no? So, Leo, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell. At Leo, kung gusto niyo po ng dalawang reading po mula sa akin, mag-subscribe po kayo dun sa kabilang channel, Babaylan TV, no? Yun po ang ating international channel. So, pwede po kayong also magtanong sa ating live session sa kabilang channel. Kung wala naman kayong time, no, para attend ng ating live, ang magandang balita naman is kung meron kayong mga agam-agam sa buhay, no, pwede po kayong magtanong dito sa comment section as long as yung question nyo po is answerable by yes or no. No? So, Leo,
umpisahan na natin. Leo, meron ng mga pagsubok sa buhay. No, of course, lahat ng tao dumadating sa pagsubok, lahat ng tao may dream, lahat ng tao merong gustong marating. No, ang nakikita ko dito is somewhat. No, nakikita mo na rin ang future. Nakikita mo na yung pag-asa. Whether this is or this could be an aspect in your life, pwedeng itong romance, finances, o 'di ba? Sana finances nga kasi 'di ba, mas importante ang pera. Ayan, sabi ni Leo, no? Charot lang. Well, kasi abundance may mean abundance is also subjective to uh, every individual, no? So abundance may mean money, abundance may mean success in career, abundance may mean success in business. Abundance is also a peace of mind, 'di ba? Makatulog ka lang ng wala kang iniisip na problema ay isa na itong blessing, no? Or it could be abundance for some people is romance, no? Or yung mapansin ni crush, no? So tingnan natin kung ano itong nakikita mong pag-asa, no? Parang tanaw mo na. Sabihin nga natin dito na malayo na, malayo na, malayo pa pero malayo na, no? So malayo pa ang ating lalakbayin pero malayo-layo na rin ang ating pinanggalingan, no? With the Ten of Wands, the Emperor, the Ace of Wands. So, at first, well, most of you are here for romantic readings, so let's focus on the romance, no, Leo? Pero if there's also something that I need to butt in into whichever aspect of your life, so sasabihin ko pa rin, ha? With the ten, parang feeling ko dito, hirap ka na sabihin na makuha ang passion ng taong ito. Sabihin natin mabasa, no, yung nasa isip ng tao. Um, Pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung taong um, in your relationship or your person, pwedeng ikaw yung nasa cross-watcher side or siya yung binabasahan ko, it doesn't matter. What I am reading here is the dynamics. So, meron tao ditong hirap na basahin yung isang tao kasi sometimes passionate, sometimes um, hindi naman engaging, no? Parang feeling ko nagkakaroon ng mood swings, no? So parang ano ba, topakin, no? Yung sa layman's term, topakin itong taong ito. Ang hirap. I think in the past few weeks or months na nandito tayo sa part na ano bang intensyon nitong taong ito sa akin, no? Kasi parang nakikita ko dito come and go. So, or on and off. Ang hindi mo kasi malaman kasi, Leo, is kapag nag-disappear ito or missing in action, talagang hindi mo makita, hindi mo mahagilap. So kapag gusto naman niya na makipag-engage sa'yo, hala, todo focus naman siya sa'yo. So parang anong gusto mo, no? Ikaw lang ang masusunod, no? Parang paano naman yun sa akin? Hindi ko alam kung nasaang situation ako. Kasi minsan 'pag ako yung nag-approach, either hindi ka magte-text o magagalit ka. Pero 'pag ikaw ang magte-text sa akin, magagalit ka kapag hindi ako nag-respond. So there's demand. Pero 'pag ako nag-demand, hindi puwede, 'no? So parang it's unfair, 'no? It's unfair then. Dati ha, tingnan natin kung may mga pagbabago. With the Three of Cups, the um Five of Cups and the Ace of Cups. So sabihin natin medyo nagsisisi tayo kasi, tayo ang nagbigay ng motibo, tayo ang naging sobrang vocal or, mushy 'no, pagdating sa PDA.
or pagpapakita ng abundance with the person. So, kumbaga, sa atin nagsimula yung pagiging sweet, no? Which is bihira kay Leo, pero pag kasi binigay niya yung tiwala niya at pag-ibig niya, yun naman talaga ang sobra-sobra naman talaga. Pero pag sinabi niya, ayaw kita at ayoko sa'yo, goodbye, no? So magtatatumbling ka man dyan, magpadulas ka sa blade, no? Eh ayaw kita, anong gagawin ko, pipilitin ko, di ba? Ang eto naman, kapag binigay kasi ni Leo, yun nga, all out Sunday, oh, di ba? Was the Six of Pentacles, the Five of Pentacles, and the Ten of Swords. So parang nabe-breadcrumbs ka ngayon. Ay, may pagganti somehow. Somehow ha, hindi ko naman sinasabing revengeful. Nga ba, si Leo. Pero parang sa'yo, ay, nako, binigay ko na yung aking abundance sa'yo. Kung ayaw mo, wag mo. No? Kasi feeling mo nabe-breadcrumbs ka, 'di ba? Feeling mo, bakit konti lang binibigay mo sa akin? Akin na nga 'yan, 'no? Akin na yung hindi na rin ako kikibo, yung ganyan. May pagtatampo. Eh, dahil naman sa ginawa mo, no, with the World card, the Two of Pentacles, and the Six of um, Cups. So, na-miss naman niya. Bakit kaya si Leo hindi na siya masyadong engaging, hindi na siya masyadong nagte-text, no? Hindi niya na ako masyadong kinukulit. Ay, oh. So, nandito nga tayong urong-sulong, no? Na pag-ibig, pagmamahal, um, ito yung tinatawag nating sala sa init, sala sa lamig na sitwasyon. So, this is your reading for now, Leo. Tingnan natin ang mga updates sa mga susunod na araw. And Leo, no? Tingnan natin also ang zodiac sign ng taong ito, no? It could be their sun sign or it could be a placement in their chart. So what I'm seeing here is Pisces. I'm seeing Taurus, no? What are placements actually? Cancer, Scorpio are here. Leo, no? Aries. Ayan. So this is kapwa Leo siguro din, no? So this is your reading, Leo. Again, for those numbers of you who wanted to join the live sessions, you're very much welcome. Kung gusto nyo i-confirm kung ito yung taong ito, comment section po, no? Pwede nyo itanong um, kung siya ba ito, yes or no, no, as long as answerable by yes or no. Again, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Leo, goodbye. Hello, Scorpio. Welcome to your reading. Ang reading na ito is for May 11 to May the 13th. No? So, para po sa mga bago, huwag po natin kalimutan na mag-click ng subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, meron po tayo doon sa kabilang channel. That is Babaylan TV. No? Yun pong channel na iyon ang ating international channel at nagla-live din po tayo doon. No? So, kung gusto niyo pong sumali sa ating live, welcome po kayo. Babaylan TV. Ayan. So, Scorpio, magandang balita dahil sumasagot po ako ng yes or no sa comment section. So kung meron kayong mga katanungan, no, pwede po kayo mag-comment as long as yung format ng question is answerable by yes or no. So, Scorpio, ang nakikita ko dito is parang sabihin natin na meron ditong gustong makipag-ayos. Meron ditong gustong sabihin na linisin ang either kanyang pangalan, mag-explain, no? I think meron kayong either hidwaan or pwede naman din itong sabihin natin, pwedeng ikaw medyo ines, hindi galit, no?
Pero, or kung galit, it doesn't matter. You're not in good terms. Yun na lang, para mas safe. Um, Parang gusto niya sabihin sa'yo na that's not what I meant, no? Hindi yun yung gusto kong sabihin, hindi ito yung tama yung nakarating sa'yo. So parang may dagdag bawas, no? Ang gusto niya dito is parang linisin ang kanyang pangalan at ayusin itong um, situationship or relationship na meron kayo. So it doesn't matter kahit family, friend, romance, no? Mutual understanding, katrabaho, what have you. Now, ang nakikita ko dito parang ang dami mo rin gustong sabihin. Pero ang maganda naman kasi sa'yo is you kept it inside, no? So, kumbaga, hindi ka nag-react sa mga narinig mo, hindi ka nag-post, no? Ang sa'yo, Scorpio, is mas maganda siguro if I am going to hear it from the horse's mouth, no? So parang, sige, sabihin mo sa akin. At inaantay ko rin naman, no, yung magiging yung paliwanag mo with the Four of Swords, the Devil card, and the Nine of Swords. So it also doesn't matter kung first time mo itong narinig or matagal na itong hidwaan no, or matagal na itong naririnig mo from what? A Capricorn or has a Capricorn placement in their chart or Sagittarius or has Sagittarius in their chart na parang sa'yo at one point in time no parang sabihin natin na medyo naapektuhan ka rin kahit papaano. Well, hindi natin masasabi na hindi tayo naapektuhan, no? Pero ang sa'yo, hindi ako magre-react sa ngayon, no? Um, ang nangyayari sa'yo is parang nagkaroon ka ng anxiety dahil sa mga narinig mo, nalaman mo. Um, hindi ka nakakatulog sa gabi. Pwedeng siya din naman tong hindi nakakatulog kasi nga parang either kung meron man siyang nasabi na hindi niya sinasadya. So kumbaga, inaarun kumbaga ano yun, kinakatok din siya ng kanyang konsensya. Ayan, baka safeguard ang kanyang sagot, no? Um, I just wanted to know if you wanted to confirm na kung meron ba talaga siyang nasabi. Partly yes, with the devil card in here. Kaso siguro baka ito nga yung nakarating sa'yo ay may dagdag bawas. With the star in here and the eight of swords. I think that there's a secret na nabunyag or a secret na pwedeng accidentally nabunyag. Let's give the person the benefit of the doubt. Pero ang nakita natin dito is pinagkatiwalaan kita di ba? Pinagkatiwalaan kita, sinabi ko sa iyo or nakita mo, no? Itong bagay na ito or parte ng katawan kong ito. I hope wala namang lumalaganap or at least pinakitang picture, no? Kung karelasyon mo man ito ka-NU, at least siguro hindi naman. Wag naman sana, no? Na parang pinakita niya ang let's say private picture or at least medyo sensitive picture of yours with the Six of Swords, the Moon card, and the Nine of Wands. So parang sa'yo dito, na-break na yung trust. Ang dami ng tanong sa isip mo, ang dami ng, kumbaga sabihin natin na um, pinagbigyan kita. Siguro ito naman yung time na I set myself apart, no, para hindi tayo, para mawala na rin itong, kumbaga, agam-agam ko, no? So, kumbaga, you set boundaries and limitations, no? With the Strength card, the Nine of Pentacles, and the Queen of Swords. So, kahit papano, parang limitado ka na rin magbigay, no, ng information, makipag-usap. Kumbaga, napapansin din niya na parang meron na lumalayo ka, no? With the Eight of Wands, the Five of Pentacles, and the Three of Pentacles. So parang either
napapansin niya yung lamig ng pakikipag-usap mo. I think that is also you protecting yourself from being harmed. Kasi feeling ko, hindi lang naman ito isang beses merong nagawa itong taong ito sa iyo. So what you're doing here is parang um, meron na lang, yung konti na lang ang taong may access sa akin, pero you're not one of those anymore. No, kumbaga, uh, you have to gain your trust again for me, or you have to gain my trust, no, for you to have access and maging close tayo ulit. With the two of cups, the death card, and the princess of wands, I believe may hihingi dito ng tawad, may mag-explain. Um, if this is romance, ang nakikita ko dito is parang either also lalayuan din niya, no? Itong mga taong pwedeng sabihin natin naging bad influence sa kanya, yung mga nasabihan niya na merong nagsabi sa yung dagdag bawas at magfo-focus na lang siya sa kung anong meron kayo. Whether it is mutual understanding or romance or whatever kind of situationship or relationship there is, no? Um, So, meron ako mga ibang zodiac sign na nabanggit, pero tignan natin ang ibang zodiac sign, no, ng posibleng tao o mga taong ito. This could be their sun sign or meron silang ganitong placement sa kaning chart. Um, Leo, Scorpio, Cancer, no? So, I'm also seeing Taurus, Pisces. Katulad ng sabi ko kanina, well, Leo is here. Aquarius is also here. So, nandito pa rin, of course, ang Sagittarius and Capricorn. So, this is your reading for now, Scorpio. At para po sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Kung gusto nyo i-confirm, no, kung siya ba yun, well, you can um, type your question sa comment section, no? Kung ito ba yung taong yon na nananira sa inyo or ito yung taong gusto na pwedeng humingi ng tawad sa iyo, no? Sa comment section. So this is your reading, Scorpio, love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello everyone, welcome to your reading. This is for Sagittarius, May the 11th to 13. No, so para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, hit the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and click that notification bell para po ma-notify tayo every time na tayo ay nagre-release po ng bagong video, no? Kung gusto nyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun, no? Babaylan TV. You're very much welcome. Yung pong channel na yun ay catered to our international channel. Ayan. So, kung wala naman po kayong time, no, para po sumali sa live sessions or hindi nyo naaabutan, good news po is sasagot din ako ng yes or no, no? Na question dito sa comment section, dito sa YouTube, no? As long as yung question is answerable by yes or no. Now, Sagittarius, I would like to remind you guys that this is a general reading. You may resonate with the entire reading, or you may resonate with part of the reading or parts of the reading. No, take one only yours. So, simulan na natin as Sagittarius. Nakikita ko dito parang you would rather want to probably be alone, no? Parang gusto mo sana lumayo muna, kung hindi lumayo for good, no? For you, Sagittarius, parang ang sabi mo dito is I'm better off alone, no? Sinasabi mo dito na parang medyo naiinis ka, nagagalit ka. So this reading may be also for, again, like
what I mentioned, this is in general. This could also be for romance, um, family, no? It could also finances, what have you, no? Um, sort of, aalis ka muna sa isang either department, um, situation. Parang sinasabi mo dito is, I need to look for my own happiness. It could also be a greener pasture. Siguro merong mga bagay na it challenges you, for your growth. With the star, the Nine of Pentacles and the Ace of Cups. So, self-love tayo, no? Ang iyong ginagawa. Whether it is you're protecting your mental health, health per se, whether it is medical, what have you. It could also be you are protecting either your reputation and peace of mind also, no? I'm also seeing here when it comes to kind of giving your emotion, your love, I feel like nasabi mo sa sarili mo, I gave everything, no? So, parang sobra-sobra. Sobra-sobra nga yung naibigay ko. Now, I want to focus on myself. And what I want to do here is to seek for my own happiness. With the Two of Wands, the Four of Swords, and the Knight of Pentacles. Um, Kahit papano, no? Kumbaga, we are nagi-guilty tayo sa ginagawa natin kasi, um, mahal natin yung tao o mga tao when it comes to family. Pero inaano natin siya, pinipigilan natin, no? Kind of you're loving the person or the people from afar, no? Parang sinasabi mo dito, I still care, pero ayoko lang muna magkaroon ng kumbaga magkaroon tayo ng contact, no? I'm still checking, no? Kumbaga, tinitignan ko rin yung growth, tinitignan ko rin yung, kumbaga, umaalalay ako, yun nga lang, sa malayo, no? I feel like you're distancing yourself from people who probably hurt you, no? With the Four of Cups, the Seven of Pentacles, and the Five of Swords. Parang feeling mo hindi niya or hindi nila mag-get kung ano yung pinaglalaban natin, kung ano yung prinsipyo, no? Kung ano itong gusto mong ma-achieve. When it comes to family, I feel like pinipilit nila ang, kumbaga, sabihin natin, if this is also family related to studies, no? Sabihin natin na ang gusto mo kunyari is mag-fine arts, no? Pero ang gusto nila is to become a medical doctor, no? So, parehas namang maganda. Kaso yung passion mo hindi for medical doctor, you wanted to become an artist, no? Kumbaga, ang sinabi mo dito, I need to pursue my dreams. I need to um, kumbaga, sorry ha, kasi hindi naman, baka yun yung dream nyo for you, no? Pero paano naman yung buhay ko, no? Paano naman yung sarili ko? What I am also seeing in here, para kasing, when it comes to relationship, parang sinasabi mo dito na hindi ko na rin masyadong na-appreciate yung pagbabaliwala sa akin, 'no? I would distance myself so that you can see my worth, with the Wheel of Fortune, the Ten of Wands, and the Eight of Wands. For those of you who's seeking, for finances, career-wise, parang sinabi mo, eto na nga tayo, nandito na tayo sa part na mahirap na, no, burden na yung mga nangyayari. You come from the place of love, no? Hindi lang nila makuha kung bakit mo ginagawa yun kasi siguro nga both
energies comes from the place of love. No, kumbaga, if this is family, ayaw ka naming umalis, ayaw ka namin mag-ibang bansa, ayaw ka na, gusto ko sama-sama lang tayo. Pero um, kumbaga, ako na lang yung magsa-sacrifice, okay lang ako, no, na medyo far from you. Just to search for a greener pasture and help you, no? So, ang hirap kasi i-gauge kasi parang parehas namang mahal, no? Pero someone here needs to accept the other person's sabihin nating decision, 'di ba? Um, kung relationship naman ito, ang nakikita ko dito is parang sinabi mo, I need to focus on myself, my growth, my probably career, and if time forbids, no, na babalikan ko kayo. Was the full card, the two of pentacles, and the moon card. Gumawa tayo ng isang desisyon na parang mabigat sa puso natin. Kasi um, madaming tao ang pwedeng involved or kumbaga sinaalang-alang natin dito, no, hindi natin pinakinggan ang paksyon, no, ng ibang tao, pero hindi rin nila makuha kung ano ang sinasabi mong gusto mong mangyari. Um, ang sakit, ang sakit Sagittarius kasi ah, wala tayong tulak kabigin, no? Um, bakit parang gusto kong maiyak, no? Ah, sa Sagittarius, I hope kung ano man ito maging decision mo, what I am praying for you is for your success and understanding, no? Sana makita din ng ibang tao, no? Or ng tao, ng person mo, yung sinasabi mo, ah, or ma-respect nila, no? Yung decision mo. So, ang bigat. Sa Sagis, tingnan natin ang zodiac sign ng mga taong involved or taong involved, no? I'm seeing Pisces, I'm seeing Taurus, Aries, uh, Leo, no? Water placements are dominant Cancer, Scorpio, Pisces, uh, Aquarius, ayan. So, this is your reading for now, Sagis, and para po sa mga bago, truly appreciate your presence in this video. Please do click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. At para po sa dalawang reading na kung gusto ninyo is sa Babaylan TV po. No? So kung meron po kayong mga questions, suggestions, and you want to clarify something, comment below. No? Sumasagot po tayo as long as the question is answerable by yes or no. Love and light. Namaste. See you on the next live or next reading. Goodbye. Hello Aquarius! Welcome po sa inyong reading. Ang reading po na ito is for May 11th to May the 13th, no? So Aquarius, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading po mula sa akin, don't forget to click to subscribe na rin sa ating kabilang channel, Babaylan TV. That is catered for our international audience, no? So, kung gusto niyo rin po sumali sa ating live sessions, sa kabilang channel po iyon, no? Leo, Leo, Aquarius, kung wala po kayo, Leo. So, kung wala po kayong time, no, para sa ating live sessions, pwede po kayong mag-question, no, dito sa ating comment section dito sa YouTube channel, as long as it's answerable by yes or no. So Aquarius, ayan. I just want to remind everyone that this is general, no? You may resonate for the entire
reading, or you may resonate with some parts and pieces of the reading. Cross-watchers, welcome din po kayong manood. So, simulan na natin. Ayan, bumunot ako agad ng card without explaining the oracle cards. So, ang simula nito, no, Aquarius, ang nakikita ko is parang may nagtitimpi, ayaw pang umamin pero mahal ka naman. Meron talagang mahal na mahal na mahal ka pero ayaw niyang ipakita na yun yung nararamdaman niya or baka nagpipigil pa. Meron ditong part din, Aquarius, na sinasabi na siguro sinusungitan, no? Ayaw ipahalata na crush din, na meron din siyang pagtingin, na meron ding nararamdaman. Hindi natin alam kung whatever reasons kasi wala pa naman dito yung entire card. Now, I want you to know also that this could be you or this could be the cross-watcher, no? So, ang binabasahan ko, pwedeng ikaw, pwedeng cross-watcher, pwedeng nandun ka sa cross-watcher side at nandito naman ang cross-watcher sa binabasa ko. It doesn't matter. Ang binabasa ko is dynamic at yung nangyayari. So, eto na nga. Medyo nahahalata na din kasi ng ibang tao, no? Kasi na kung sino man itong nagkaka-crush, no, or nagkakaroon ng feelings sa ibang sa taong ito is halatado naman din yung titig, yung pagbibigay ng abundance, yung konting regalo. Pero pag tinanong, ay hindi, friendly lang talaga ito. Friendly lang talaga ako, o 'di ba? May kalandian. Pero ang napapansin kasi ng iba, hindi lang 'yan friendship. I doubt. So may mga taong nakakapagdesisyon na kasi nakikita, no, na ay hindi lang 'yang crush, inggitera, charot. So, no, uy, so kung ang tanong mo lang naman, tapusin na natin ito, Charlene. No, 333, angel number 333, iko-comment ko 'yan. Sa baba, no, yung angel number 333 kasi magandang meaning yan. Nakita ko agad angel number 333. Kung ang iyong tanong mo lang naman is totoo bang crush ka niya at meron talagang siyang feelings for you, yes na agad, no? Papahabain pa ba natin ito? Well, of course, yes. Pero kung ang tanong mo, no, is crush ka ba nito or talagang may nararamdaman sa'yo? Ay, 10, 10, 10 across the board. Actually, may pagka-obsessed din ito, no? Kasi tinitignan niya ang yung either Facebook, what, um, Instagram, TikTok, no? Ang nakikita ko dito parang followers mo ito. So, itong followers mo is sobra-sobra ang paghanga sa iyo. Actually, halos parang nai-in-love na nga siya with the Three of Pentacles, the Nine of Pentacles, the Ten of Pentacles. Eh, kinikilig ka rin naman. Feeling ko parehas to. This is a mutual, or this is a mirrored energy, what I'm trying to say. Kasi, either parehas kayong nagpipigil. Ikaw naman, si kilig. No? Kasi yun yung nararamdaman. Ano to, high school? Pero parang feeling ko bumalik sa pagka-high school at ngumingiti ka ngayon. With the Ace of Cups, the Ten of Cups, and the Ten of Swords. Sabihin natin dito, we're speaking morality, no? Kasi, or we're speaking about, or we're dealing with kakabreak ko lang, no? Siyempre, baka naman sabihin ng tao na I jumped into a relationship. Ayoko naman magkaroon ng um, image, no, na talandi ako, yung ganyan, di ba? Na masyado akong maharot. Pero deep inside, may nagpapatibok na ng iyong puso or nakikita mo na meron na nagkaka-crush sa iyo, no? With the Hangman, the Seven of Wands and the World card. So parang feeling mo, deep inside, medyo ready na rin ako, no? Medyo ready na rin ako mag-move on. Pero patatagalin ko muna ng ilang
mga weeks or months, no? Kasi nga naman, um, alam mo naman sa bansang ito, no? Maraming judgmental, no? So, kumbaga, ayoko kasing matag as, bigla-bigla na lang tumatalon sa isang relasyon, no? With the Two of Cups, the Eight of Wands, and the Four. Ooh, child. Aquarius. So I think itong bagong taong ito, sabi sa'yo, tapusin na natin to dito eh. Doon pa lang sa gitna, no? Nung nakita ko agad yung lovers. Endgame na ito, die. Endgame. Bakit? Kasi itong taong ito ang iyong endgame, no? Wag, kung nagdadalawang isip ka, nabigyan ito ng chance or na-entertain ito, Aquarius. Nako, Zai, wag na Zai. Dahil eto na ang taong meant for you. Seryoso ko, eto na yung taong meant for you. So, Aquarius, isa ito sa sobrang napakagandang reading para sa'yo. Wala na akong masabi kung hindi sana all. No? So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong ito. No? Pwedeng ito ang kanyang sun sign or meron siyang ganitong placement sa kanyang chart. So, we're dealing with Leo, Pisces, Scorpio, Gemini, of course, are here, no? Cancer, Scorpio, Pisces are dominant. Leo. So, dominant ng Leo, no? So, this is your reading. Aquarius. Again, kung gusto niyo po ng dalawang reading, meron po tayong kabilang channel catered for our international audience. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash that like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Hit that notification bell. At kung gusto niyo i-confirm, no, itong taong you're dealing with, comment po kayo sa comment section as long as it's answerable by yes or no. Love and light. Namaste. See you on the next reading. Sana all talaga, Aquarius. Goodbye. Hi Pisces! So welcome po sa inyong reading. Ang reading na ito is for May 11th to May the 13th. So, Pisces, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell para po ma-notify kayo every time na tayo nag-re-release ng bagong video. No? So, Pisces, para po doon sa mga may gustong dalawang reading, no, doon po yun sa kabilang channel, Babaylan TV. No? Kung gusto niyo rin po sumali sa ating live sessions, sa kabilang channel din po yun. No, ang magandang balita naman is sumasagot po ako ng yes or no question dito po sa video na ito sa comment section. So kung meron kayong mga agam-agam or hindi ninyo naaabutan, no, itong sabihin natin live sessions, pwede kayong magtanong dito sa comment section as long as yung question is answerable by yes or no. Okay, so simulan na natin. So parang sobrang intense nitong passion na nararamdaman mo, whether it is dito sa romance, sa trabaho, sa craft mo, sa business, what have you. So ang nakikita ko dito, parang nakikinay-kinita mo na ang future mo, no? So parang meron ka rin dito na at least itong passion na ginagawa mo is nakakakita ka ng hope. Nakikita mo yung, if this is you are focusing on yourself, so nakikita mo yung sarili mo na, ay, medyo maganda yung pasok ng either finances, romance, business, or promotions, no? Meron kang specific goal na gustong marating. Malayo pa, pero malayo na. Ayan. So, ang ibig nating sabihin doon, kumbaga nandun ka sa gitna, na nakikita mo medyo umuusad naman tayo, 'di ba? Malayo pa yung pwede nating marating, pero malayo na tayo dun sa pinanggalingan natin, no? Nakikita ko rin dito, so if this is
sabihin nating romance. Well, for the most numbers of you are here for romantic reading. So, medyo dun tayo mag-focus. Pero, I'm still going to butt in a bit of other aspects of your life. So, Pisces, kung relationship ito, ang nakikita ko dito, if there's mutual understanding, crush lang dati, it could be you or it could be the person that you are dealing with, no? Pwede nyo i-switch yung energy. It doesn't matter naman who am I reading it to. Ang binabasa ko dito is yung dynamics at yung nangyayari sa buhay ninyo. No? So, whoever this person is, parang ngayon, seryoso na siya to invest in the relationship. No, parang nakikita niya yung sinabi niya, ay okay naman pala tong taong to. Okay din naman pala na makipagrelasyon ako. So parang nawala yung boundaries, nawala yung takot, nawala yung kumbaga doubt. No? So parang sinabi nitong taong to na okay din naman pala siyang kasama. Siguro there's also part of that person has reputations of what? Pagiging maloko, pagiging brusko, bruska, no? Babaero, babaera, lalakera, lalakero. Yun. You know what I mean, no? Pero pag nung nakita mo siya, hindi naman pala siya bad boy, bad girl, no? It could be just the image, pero nakita mo yung kaloob-looban. Talaga, hinukay mo yung kanyang kaloob-looban or pinakita niya sa'yo. The Strength card, the Star, and the Seven of Cups. So, bakit tayo nagpipigil dito? It's either siguro na you might be in a mutual understanding with other people. Wow, collect then select. So parang meron ditong pumasok ngayon, a totally different person of course. Tapos parang you might be dating someone, you might be in a mutual relationship with other people, or you might be in a relationship with other people. Tapos dumating ito, bakit ngayon ka lang? Ayun. So, nandito tayo sa iba na yung nararamdaman ko din sa taong to. I think nahahati ang puso ko. Ayan. Sana dalawa ang puso ko, no? Um, ang oldies nung mga kantang sinasabi ko, no? So, nakikita dito ang edad. With the Seven of Cups, parang nakikita mo siguro yung sarili mo din na, um, I'm torn between two lovers. But puro kanta ko, Scorpio ha? Ay, Scorpio Pisces ha? Nakakita ko dito ng mga, well, Scorpio, also water signs is here. Nakakita ko dito ng parang lately ha, talagang gamit na gamit ang iyong Spotify. Ayan. The Princess of Wands, the Four of Wands, and the Wheel of Fortune. So either nakakakita ko dito na parang meron kang options or pinipili mo somewhat. Pinipigilan mo rather. Pero ang lakas kasi ng push, no? Na parang gusto mong iwan yung dati. Whether it is relationship, friendship, mutual understanding. Kasi mas parang nakikita mo yung sarili mo, nag-e-expand tayo. No? Again, I am not, kumbaga sinasabi dito na hindi ko sinasabi na ina-advocate natin ang infidelity, ang what kung couples to is yung concubinage, what have you, no? Ang nangyayari naman talaga to sa totoong buhay na sometimes we are seeing ourselves. Siguro baka nandun ka sa part na sa kung nag-antay lang ako. With the Three of Coins, the Justice, and the Temperance. Uy, so somewhat meron na rin nangyayaring usapan sa inyo. It could be of flirtatious, no? Or it could also be, sabihin natin, open na yung communication between you and your person. With the Four of Pentacles, the Princess of Pentacles, and the Seven of Swords. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, no? I'm trying to be more, sabihin nating soft with the reading, but the Seven of Swords showed up.
So I have to be um, straightforward with the reading. So sabihin natin dito may lumalandi na sa iyo or nakikipaglandian ka na or sabihin natin yung ating emosyon or emosyon niya is magka-level na. So this might be a huge scandal if other people um, sabihin nating malaman, no? Pero anong magagawa ng puso, no? Ang maganda naman kasi sa'yo, you're trying to make pigil. Ang arty, no? Ang arty ko doon. Sinusubukan mong pigilan itong nararamdaman mo. You tried your best not to fall in love with the person or at least not to fall for the person, period. Pero ang lakas, lakas, lakas ng energy na you wanted to give in, no? So, this is your reading for now. Pisces, Eskandalo. Yan. Ewan ko kung yun yung magiging title, pero parang napipisil-pisil ko yun. Tingnan natin ang zodiac signs sign ng taong mahal mo or signs, pwedeng ito kasama yung kabilang uh, kampo, no? I'm seeing what? Of course, a Taurus, I'm seeing Sagittarius, no? I am seeing, yeah, Sagittarius is a dominant. Libra, Leo, no? Aquarius is also dominant. Um, Sabi ko nga dito, water placements, yung Cancer, Scorpio, Pisces. Baka kapwa Pisces din, no? So this is your reading for now, Pisces. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. At para po doon sa mga gustong magtanong, kung may agam-agam, kung nakaka-resonate kayo dito sa question na ito, meron po tayong comment section as long as yung tanong ninyo is answerable by yes or no. So ayan po ang inyong reading, Pisces. Maraming maraming salamat. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello Virgo, welcome po sa inyong reading. This is for May 11th to May the 13th reading. For those of you who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Virgo, kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, mag-subscribe po tayo dun sa ating kabilang channel. That is Babaylan TV. No? Kung gusto niyo naman pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel din po yon. No? Pero kung wala po kayong time, you can still ask questions dito po sa YouTube channel, sa comment section sa baba. Type your question as long as it's answerable by yes or no. No po. So, Virgo, I just want to know, I just want to let you know, rather, now that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or baka part lang or parts ng reading. So take what only yours, no? So magsimula na tayo. Virgo, parang yung sa'yo, mas sabi mo dito, mas parang okay, mas nakikita ko yung future kung ako mag-isa muna, no? This relationship could also be family, romance, co-workers, what have you. So parang sinasabi mo dito, you're distancing yourself or you want to distance yourself na parang lalayo muna ako kasi nakikita ko yung opportunities. Medyo iiwan ko muna kayo for a little while, no? Pero it doesn't mean that na hindi ko kayo mahal. Kasi with the fates in here, parang sinasabi mo dito, things will be falling into places naman. So, ito na yung opportunity. So, kung family ito, baka naman, ang nakakita ko dito, you wanted to go abroad, no? Or seek for a greener pasture. It may not be abroad, pero you need to separate yourself and probably distance yourself na parang medyo malayo. So, ang distance dito is, let's say, a different barangay, no, a different city, state,
county, country, no? Um, Parang sabi mo nandun ang blessing, iyon yung parang feeling mo, no? Actually nakakita ka ng maraming signs na, siguro nandun talaga, 'no? Um, Things are not working for me here, yun yung sinabi mo dito, 'no? With the devil card, the world card, and the 10 of cups. So yung iba naman sa inyo parang sinabi niyo na puwede bang i-reschedule natin 'no, ang kasal? Puwedeng i-reschedule natin ang what, proposal. Hindi ko naman sinabing stop na natin 'no. Puwede ba nating i-reschedule kasi we need to prioritize something 'no. Sabi nga natin dito Virgo, hindi naman palagi na pag-ibig lang ang puwedeng umiral. Puwede ba natin ngang sabihin na pagbilan po ng isang kilong bigas, anong ibabayad mo? Pagmamahal po o puwede pong mag-finger heart na lang po ako. Hindi naman yun puwede, 'di ba? Nandito ka sa reality na sinasabi mong, we need to parang sabihin nating maging, um, nakalimutan ko yung term 'no, parang we need to, ah kumbaga sinasabi natin dito na na pairalin muna ang isip 'no, maging logical tayo 'no. With the Magician, Knight of Cups, and the Knight of Wands. Pero deep inside medyo ano tayo, nagdadalawang isip. If I'm not mistaken, anong zodiac ba yun? I think Sagittarius, no? Sagittarius, parang parehas kayo ng situation. So, kung meron kayong Sagittarius placement, might as well check the Sagittarius reading or yung karelasyon nyo or yung may family involved with Sagittarius, might as well check the Sagittarius reading. No? Practical, yun yung kanina ko pang iniisip. Yung practicality, no? Virgo, with the Knight of Pentacles, the Emperor, and the Ace of Swords. So parang ang sabi mo dito, Virgo, um, naka-stuck lang tayo dito eh, wala akong nakikitang opportunity, no? It doesn't always have to be, sabihin natin, well, it always involves money in here, because we wanted to move forward with our life. At kapag umunlad naman tayo, involved naman din or kasama mo naman ding aangat, no, yung mga taong mahal mo. But it just needs a little sacrifice and ikaw na, no, kumbaga, ako na lang, iaalay ko na lang yung sarili ko kahit masakit, no. Siguro ang sinasabi lang nila kaya there's a devil card in here, parang control of wag na lang. Um, so parang ang sakit-sakit kasi ang hirap iwan din 'no, on their part na siyempre naiisip mo din naman, siyempre masakit nga din naman for them na mawala ikaw 'no or umalis ka panandalian. Yung iba sa inyo, you're trying to really let go of the relationship kasi meron ditong parang mga vices 'no, either you would love to change. Yung iba naman dito sa Virgos 'no, siguro na involved tayo 'no sa, bisyo din ng ating karelasyon. Kaya sabi mo ano, "Ay gusto ko ng magbago," 'no? And kung hindi ka magbabago, I would rather be separated from you. Ayoko malugmok 'no sa ganitong sitwasyon. With the Queen of Cups, the Wealth, or the 10 of Pentacles, the highest form of the abundance, and the Death card. So parang sinabi mo dito, for now, kung hindi ikaw sasama sa akin sa pag-search no ng abundance, ako na lang muna. Who knows, 'di ba? Babalikan na kita or babalik ako dito para ma um, para maaya or makayag ko kayo 'no or para ma-save ko din kayo. So,
yung sacrifice mo dito is napaka-noble, no? The Wheel of Fortune, I love this, with the Nine of Pentacles and the Hermit. So, isa lang ang sinasabi ng card dito. No, you are actually in the right direction. And I'm seeing here your happiness and abundance. And I think that the wealth that you are looking for is greater rather than you expect. So, hindi ko pinagtutulakan 'no na i-push ka pero yung reading kasi nakikita ko is, um, you're actually on the right path, no? So, Virgo, this is your reading for now. So, tignan natin ang zodiac signs ng taong mahal mo or taong mga mahal mo, yung mga involved, no? I'm seeing Virgo, no? Taurus, Leo, Scorpio, and Aries, no? Did I just say Taurus? Oo. Pisces, Cancer, no? Capricorn. So, ayan ang iyong reading for now, Virgo. And para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So Virgo, maraming maraming salamat po. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello, Capricorn. Welcome to your reading. This reading is for May 11 to May 13. Ayan. So, Capricorn, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo'y nakaka-resonate. Hit that notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading po mula po sa atin, meron po tayong international channel which is Babaylan TV, no? Catered po para sa ating international audience at nagla-live din po ako, no, doon. So kung gusto niyo sumali, you're very much welcome, Capricorn. Kung wala po kayong time, no, doon sa ating live sessions, ay pwede naman po kayong magtanong dito sa YouTube channel, no? Sa comment section po sa baba, pwede nyo pong itanong ang inyong agam-agam, suggestion, no? Suggestion kung meron kayo, no? As long as yung tanong is answerable by yes or no, no? Capricorn, I just want to remind everyone that this is general reading. You may resonate sa entire reading, parts of the reading, no? Take only what's yours. Capricorn, simulan na natin. Ayan. Capricorn, bakit parang feeling mo ang ganda-ganda ng bigay, no, ng energy sa inyo before. Pero parang ngayon, hindi mo alam kung ano ang nangyayari. So parang feeling mo, nandito ako, pinaasa ba ako nito? Totoo ba siya that time na um, sobrang generous niya sa akin when it comes to time, energy, effort, no? Love. Pero ngayon parang bakit dahil ba na sinagot ko na siya? Dahil ba na nagkaroon na kami ng relasyon? Dahil ba meron na kaming anak? Nagbago na ba ang lahat talaga? Or baka may pinagdadaanan lang itong person ko, no? Kasi parang hindi naman siya nagsasalita. Ikaw naman is parang hindi mo naman masyadong sinasabi sa iyong sarili na dati hindi mo pinapansin. Dati hindi ka naman masyadong palasita. Pero parang nagiging frequent yung changes, no? Pero hindi ka naman bumibitaw. Kasi para sa'yo, baka nga, meron tong sabihin natin, umaasa tayo na somewhat things will change for the better, no? With the Fool card, the Two of Swords, and the Five of Wands. So, ang nakikita ko dito is more of, um, siguro bago lang ito, may anak na kayo or bago yung anak ninyo. Binibili, no? May bagong panganak doon sa mga couples, no? Or baka bagong kasasagot mo lang din, no? Itong taong ito. Nagkaroon kayo ng matinding, sabihin natin, away, no? Again,
Itong away na ito may be a big thing, maybe a shallow thing, it doesn't matter. So nakakita din ako, baka sinabi mo, baka kasi may age gap kami, no? That's probably one of the reason. It may be May December love affair, yung sobrang laki ng agwat. Or baka pwede rin naman ito yung hindi gano'n kalaki yung agwat, pero we're talking about the maturity, 'no? Merong isang taong mature, merong taong sabihin nating isip bata pa or hindi pa siya nakaka-move on dun sa pagiging bata, ayan. Um, okey, this might be you, this could be the other person, you can switch the energies, puwedeng ang binabasahan ko ang cross watchers, puwedeng ikaw nasa cross watchers side. It doesn't matter, ang binabasa ko dito is dynamic and yung nangyayari sa inyo, 'no? Um, with the Two of Swords, clarified by the Temperance and the Hermit. So, nakakita talaga ako dito ng somewhat age gap. Or maturity ang reason. With the Temperance, ang nakikita ko kasi dito, Capricorn, is parang sinasabi mo dito, what if kaya kung hindi ako maging ganun ka-generous? So you're trying to pull off, no? Or pull out rather your energy from your person kasi parang feeling mo, masyado bang madali? Masyado bang maaga yung pag-amin ko? I feel like with the Hermit card in here, parang sinasabi mo, there's something that I need to do and I got an enlightenment or download from the ethers, with the Ace of Wands, the Four of Swords, and the Emperor. Baka kasi iniisip mo dito Capricorn, baka kasi may nangyari na sa amin, baka kasi masyado na siyang complacent, no? Um, actually, may naman. Yun talaga ang at least feeling mo, no? Bakit tinamad yung person ko? Bakit nawala yung sabihin nating passion nung kanyang um, pag pagtrato sa akin. The World card, the Six of Pentacles, the Devil card. Ngayon feeling mo breadcrumbs ka. Feeling mo siguro narcissistic itong taong to, no? Kasi nung una, sobrang ganda ng kanyang pakita. Ngayon, parang ang lumalabas, sandali, bakit ako naghahabol? Bakit ang lumalabas dito, ako ang mali? Bakit ang lumalabas dito, ako yung demanding? No? Um, with the Six of Swords, the Four of Cups, and the Princess of Pentacles. So, ang nakikita ko naman dito is parang, ngayon kung kapag nagbibigay, may tampo tayo, 'no? Kapag nagbibigay siya, "Hindi, 'wag na lang, alam ko babawiin mo 'yan." "Hindi, 'wag na lang kasi alam ko hindi naman niya itutuloy." "Hindi, 'no, kasi, alam ko sinasabi mo lang 'yan. Alam ko naman na hindi mo naman din gagawin." 'No? So, meron tayong mga gano'ng, kumbaga kinokontra na natin siya. Kasi somewhat, 'no, kahit papaano na-disappoint ka na kasi yun yung parang ang daming beses mo nang nangako, ang daming beses mo nang, sinabi sa'kin na ganito, ganyan, up until ngayon nag-aantay ako. So, parang wala na akong pinapaniwalaan sa sinasabi mo, 'no, yung ganyan. With the Nine of Cups, the Nine of Swords, and the Three of Cups, ayun naman pala. So, meron ditong pangako na parang sobrang tagal mo ng hinihingi, sobrang tagal mo ng inaasam. And I think that this is ang katuparan ng pangako, no? For a few numbers of you, this might lead to cohabitation proposal or marriage. So, live-in proposal or kasal. Hindi mo man siya inaasa or building a family, no? Or magsasarili na talaga kayo. Tanan could also be. I think nabigla ka maso-surprise dito kasi bigla naman mong sasabihin na, "Sandali, hindi naman ako ready, hindi ako prepared na, um" kasi sa dami naman ng broken promises, meron pala siyang matinding, pasabog at in the end, 'no? So, ready ka na ba sa maganda at at malaking pasabog para sa iyo, Capricorn?
So this is your reading for now for May 11 to May the 13th, Capricorn. Tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign, a placement in their chart, no? So tignan natin. So what I'm seeing is Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Scorpio, Leo. You might be dealing with the same sign Capricorn, Sagittarius, Virgo, no? Or Aries. Ayan. So this is your reading Capricorn. For the most numbers of you who wanted to have dalawang reading, meron po tayong Babaylan TV. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live session sa kabilang channel din po yun. At kung gusto niyo i-confirm kung siya nga ba itong taong ito, sa comment section po, no? Huwag po mag-atubili. Itanong, make sure na ang tanong is answerable by yes or no. So again, Capricorn, this is your reading for May 11 to May the 13th. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hi Libra, welcome to your reading. This reading is for May 11 to May 13, no? So Libra, for those of you who's new to the channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-click sa ating subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell para po doon sa mga gusto ng dalawang reading po mula sa akin. Meron po tayong kabilang channel which is Babaylan TV, no? Yun po ang ating unang channel created for our international audience. Nagla-live din po ako doon, so pwede po kayong sumali, no? So ang magandang balita naman, if in case na hindi po kayo nakakaabot sa live or wala kayong time, kung meron kayong agam-agam, questions, nagsasagot po ako dito sa comment section. Well, as long as the question is answerable by yes or no, no? So Libra, simulan na natin. Meron talaga ditong separations with you and your person, no? Ang nakikita ko dito, it's either may involve ditong a small group of people, no? It could be friends, it could be co-workers, it could also be kapitbahay, no? Mutual friends, ganyan. Kapamilya, ayan. Either, hindi ko pa alam hindi ko pa alam dito, pero ang nakikita ko dito, it's either pinaglalapit kayo, pinagbabati kayo, or the worst, pinag-aaway kayo. Wala pa naman dito yung cards. So, let's check, no, kung ano ba itong, kasi parang meron gustong humingi ng tawad. Separations, by the way, can also be physical or energetic. So, physical, yung distance, no? Magkahiwalay talaga kayo. Energetic separations, it might be magkasama kayo sa isang bahay, or hindi kayo nag-uusap, pero hindi kayo nag-uusap, hindi kayo kumbaga, walang chat, walang text, naka-block, no? Or sabihin natin, walang gana, no? Malamig yung pinapakita. So, kumakausap itong taong ito ng small group of people, no, para humingi ng payo or nag-a-advise sa kanya. This could be you, this could be the other person, or your person. Pwede nyo rin i-switch yung energies. Pwedeng nandun ka, yung person mo yung binabasahan ko, no? What I am reading here is the dynamics at yung nangyayari sa buhay ninyo. So, nagdadalawang isip ito kasi parang ang nakikita ko dito, ang kanyang perception is galit ka pa, no? Meron siyang, well, siguro takot na rin na nararamdaman kasi parang iba ka magalit, no? Ayaw mo na ba't siyang tanggapin? Yun kasi yung nasa isip niya, no? Ang kanyang, kumbaga, ang kanyang perception dito is, ayaw mo na siyang makita. Baka naman kasi din sa sobrang, pasensya na ha. Baka naman kasi din sa sobrang galit mo,
nasabi mo yun. Kaya itong taong 'to medyo ilag, no? With the Five of Pentacles, the Strength card, and the Three of um, Pentacles. So kaya siguro itong taong 'to medyo nagdadalawang isip, nagtatatlong isip, kung ilang beses siya mag-isip, um, para lumapit sa'yo. There's actually wanting, for this person to really get in touch with you again. So kung naka-block itong taong ito, I think kumakausap siya ng other parties, no, para mapaglapit kayo, either kamag-anak, mutual friends, no, mo, no, or malapit niyong kaibigan para maging bridge, no, ng inyong union with the Two of Cups. For those numbers of you, pwedeng kasal na kayo, no? With the Two of Cups, the Nine of Wands in here, and the Princess of Cups. So parang yung sa'yo, sabihin natin may galit pa, pero you're open for communication. You're open probably to hear what the other person would say o kung ano man yung rason niya. Or sabihin natin alibay, no? Sige, pakikinggan kita. Kumbaga, you're removing, no, your walls. With the Magician, the Four of Wands, and the High Priestess. So ang nakikita ko naman dito is okay ka, no? Okay sa yung makipag-ayos uli, okay sa yung makipagbate. As long as, well actually kasi with the Magician in here, no? You're still manifesting somewhat, no? You're crossing your finger na sige, if given the chance, hindi natin itatapon ito. Pero huwag kang magkamali ng sagot. No? Huwag kang magkakamali ng rason. Ingatan mo ang pakikipag-usap sa akin. With the Star, the Queen of Cups, and the Three of Cups. So, ang nakikita ko dito, parang either yayayain kanya nitong makipag either date. It doesn't matter kung also, tusok-tusok. Yung magkaroon kayo ng quality time. No? I think miss na miss niya na not just yung emotion mo, meron konti din dito baka, meron na kayo intimate moment, no? So, baka susubok siya na, gawin natin uli yung mga dati nating ginagawa. Isa yun sa mga intentions, not just, maka-score lang. Pero ang ginagawa niya dito is, or ang gagawin niya dito is ibalik yung dating kayo. No? With the Ten of Swords, talaga ba? The Six of Swords and the Tower moment. So parang kasi, this is your last resort, no? Or kumbaga, wala na nga. Kumbaga, gusto mo na rin mag-move on. Pero ang iniisip mo dito is, kapag eto nagkamali ng paliwanag sa akin, I call it quits. Hindi, wala nang chance. Kumbaga, patid na ang PC mo, no? Bibigyan kita ng isang pagkakataon para ayusin itong nasira mo. Yung iba naman sa inyo, dun sa sobrang nakapag-move on na, sige, pakikinggan kita, pero hanggang dun na lang tayo. Let's just be civil, kumbaga, no? Pero yung iba naman, I will still give you the last chance, kahit ilang beses nang humingi ng last chance, pero ito na yon. This is my last straw. And then, pag wala talagang nangyari, nagkamali ka sa mga sinabi mo, I'll call it quits. Last na to. So this is your reading for now, Libra, which is so justified, no? Libra, tignan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo, no? This could be their sun sign or a placement in their chart, no? What I am seeing in here are water placements, so Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, no? Leo, ayan, Leo is dominant, no? Taurus, so this is your reading, Libra, no? Para po sa inyo na mga bago, don't forget to click the subscribe button
smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, at kung gusto nyo naman sumali sa ating live session sa kabilang channel din po yun. Kung meron naman kayong mga agam-agam at naka-resonate kayo dito, no, pwede kayong magtanong para i-confirm sa comment section. Ayan. So this is your reading for now. Love and light. Namaste. And see you on the next reading or next live. Goodbye. Hello, Cancer. Welcome po sa inyong reading. This is for May 11th to May the 13th, no? So, Cancer. Para po sa mga bago, don't forget to click this subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, mag-subscribe po kayo doon sa ating kabilang channel. That is Babaylan TV. No? Kung gusto niyo po sumali sa ating live session, sa kabilang channel din po yun. And Cancer, kung wala po kayong time, no, sa pagsali sa ating live sessions, may magandang balita naman, no, na sumasagot naman po ako ng mga tanong, no, dito sa YouTube videos, sa comment section, sa baba po, as long as the question is answerable by yes or no. Now, Cancer, I just want to remind you that this is a general reading, diba? You may resonate with the entire reading or baka part lang or parts ng reading. So take what only yours. Magsimula na tayo, Cancer. So parang ang sayo, mas mapapanatag ka. Parang may sense of urgency dito na kailangan kong magmadali. Kailangan kong either umalis, tumakas, huminto muna for my own peace of mind, or, para mawala na ang issue. This can be a family situation, friendship, finances could be, romance, of course, no? Kasi parang sa'yo is, parang things are piling up, no? Kumbaga, nalulunod ka na sa mga nangyayari sa buhay. Or nangyayari sa sitwasyon mo. Pwedeng it could just be one aspect of your life. Pwedeng itong romance, no? So parang feeling mo, I need to leave this toxicity, no? With the Emperor, the Magician, and the Queen of Cups. So parang feeling mo masyado kang nasasakal, masyado kang nawala yung freedom, no? You are probably siguro nag-submit tayo ng sobra-sobra up to a point na yun nga nawala sa atin yung pinaka-identity natin, no? Siguro sinabi natin dito, no, yung dreams, yung pangarap ko nga sinakripisyo ko na. I think it's time for me to pursue my own life, my dream, no? I feel like nakokontrol tayo, no, ng taong mahal natin, ng family, or whether it is friendship. The Two of Wands, the Five of Swords, and the Ten of Swords. Feeling ko dito when it comes to family, parang sinasabi, nasa iyo lagi ang bunton, no? Although ginagawa mo yung mga bagay na inutos sa'yo, binilin sa'yo, pero kapag pumalpak, ikaw pa rin, no? Which is, yun naman yung decision nila, pero nasa iyo ang sisi. When it comes to romance, ang nakikita ko dito is parang yun nga with the defeat or the Five of Swords, no? Parang feeling mo nagiging puppet tayo, no? Tayo ang laging front. Pwedeng pino-front tayo para mangutang, pino-front tayo, no? Kasi yung person natin nahihiya siya na ipakita yung mukha niya, pero kumbaga siguro, they're protecting their reputation, pero
sa sarili nila, pansarili yung pangangailangan, tapos ikaw yung pinopron kapag nagkapahiyaan, ikaw, no? Kumpara ito, ikaw yung guarantor, tapos, 'di ba, ang sisi nasa iyo pa rin. With the Hierophant, the Four of Pentacles, and the Queen of Pentacles. There's something about money involved in here. If in case na kung ikaw man nga yung guarantor, no, ikaw pa yung maliit yung porsyento, minsan wala pa nga. Ang nakikita ko dito, parang kasi sobrang generous natin, na tayo naman yung parang naiipit, tayo naman yung naagrabyado, tayo naman yung nawawalan, no? I think that you need to balance things out. And I think that nga kinausap mo rin naman with the higher fund kasi hindi talaga, no? Kumbaga, nabulyawan pa tayo, nasisi pa tayo. Actually, ang sakit sa ulo, no, nung situation mo ngayon. Ang bigat-bigat katulad nung kasing bigat ng Ten of Wands, no? Kasi ang Ten of Wands, nandun nga yung sinasabi nating burden. Pero if you can see, this is not just your burden. Pinasan mo lahat, no? I'm seeing numbers 555, no? So, I will comment below kung ano yung meaning ng angel number 555, and that could be our synchronicities and a sign, no? That we may be on the right path, we may be on the wrong path, what to do. So comment nyo po, tignan nyo ang comment section, no? With the death card, the Two of Swords, and the Seven of Cups. So you're looking for opportunities, probably to escape, to go, to step back for a bit. Siguro sabi mo dito, unahin ko muna yung sarili ko and then I'll come back later. Unahin ko muna yung sarili ko, then once everything is fixed, baka matulungan kita. Hindi pwedeng parehas tayong nasa baba, no? Hindi parehas yung naghihilahan tayo pababa. So if nahihila mo ako pababa, I'll probably um, separate myself from this situation and then look for my greener pasture. And once okay na ako, baka pwede kitang matulungan. Kasi alam ko, hindi mo ako matutulungan, no? At walang tutulong sa atin. Siguro, ako na lang yung merong enlightenment dito sa situation natin. Kaya, masakit man sa akin, I will sacrifice. With the Hermit card, the Six of Swords, and the King of Pentacles. Nakikita ko you are on the right direction. I'm not a numerologist, no, with kaya nung sinabi ko sa'yo, ipapost ko na lang yung angel number 555 meaning kasi hindi ko siya kabisado. Pero with the energy of the cards, I'm seeing here that you are on the right path. With the reading of the cards, sinasabi na you are on the enlightened decision, you are the enlightened one, and ma-achieve mo, no, itong abundance na hinahanap mo. So, check nyo na rin, no, yung sa baba to confirm kung nag-synchronize nga sila ng meaning, yung angel number 555. So, this is your reading for now, Cancer. Tingnan natin ang zodiac sign ng taong involved or ng mga taong involved, no, sa situation mo. What I'm seeing here is Taurus, Virgo, water placements, Leo, no? So water placements that includes Scorpio, Cancer, Pisces, baka kapwa Pisces. Taurus is very dominant, Sagittarius, no? And Aries. So this is your reading, Cancer. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So, Cancer, maraming salamat po. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye. Hello, Aries. Welcome po sa inyong reading. This reading is for May 11 to May the 13th, no?
Aries. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So kung gusto nyo po ng dalawang reading po mula sa akin, don't forget to click the subscribe button sa kabilang channel, Babaylan TV. No, yan po ang ating channel catered for our international audience at nagla-live din po ako doon. So, Aries. Kung wala naman po kayong time, no, sa ating live sessions at hindi nyo matsyempohan, no, pwede po kayong mag-comment, no, dito sa reading na ito sa YouTube. Yung inyong agam-agam questions, no. At the bottom, pwede nyo pong itanong itong inyong mga agam-agam, even suggestions, no. As long yung question po is answerable by yes or no. Ayan. Aries, I just want to remind everyone na ito po ay general reading. You may resonate with the entire reading, part of the reading, take only what's yours, no? At pwede pong ito ay kayo yung binabasahan ko, or yung taong mahal nyo, or yung taong concern, no? So it doesn't matter kasi ang ibinabasa ko po dito is yung dynamics at yung nangyayari po, no? Pwedeng sabihin natin, baliktad yung nangyayari. Ayan. So simulan na natin. So Aries, bakit ngayon may mga pagbabago? Kasi alam natin na importante tayo sa tao, no? Pero bakit hindi niya pinapakita? Bakit parang sa tingin mo, Aries, na either nagbago, so parang ang tinanong mo ngayon sa sarili mo, mahal pa ba niya ako? No? Parang tinanong mo sa sarili mo na, bakit nag-iiba yung kanyang ways, no? Ng pakikipag-usap, pagtrato sa akin. Siguro may mga Aries dito na nagtatanong, bakit nung after namin magkasal, mag-honeymoon, or after na may nangyari sa amin, bakit parang nag-iba, no? Yes, alam ko na meron siyang feeling sa akin, pero nami-miss ko yung dating siya, no? Yung dating siya na pala tanong kung kumain na ba ako, pala tanong kung anong gusto kong pasalubong, yung nag-good morning, nag-good night, yung may I love you, no? With the Nine of Pentacles, the Ace of Pentacles, the High Priestess. So, nandito ka dati sa Ten of Pentacles, no? Parang nasa iyo ang lahat, sabi nga ni Daniel Padilla. Pero nawala yung one. So, parang, I'm still happy with the situation. Don't get me wrong. Wala tayong problema. No, masaya ka pa rin. Pero, kumbaga, you're balancing things out. Baka, nag-overthink ba tayo? Hindi naman kasi napapansin natin na somehow may mga changes, no? Wala pa naman tayo dun sa part na wag naman sana, no? Baka tinatanong din natin, meron bang iba? Kakasimula pa lang or baka hindi pa naman, 'di ba? Wala pa masyadong ganap. Tapos meron na agad. So wala pa naman dun dumadating. Okay, wag tayo mag-overthink ng gano'n. At wag nating i-entertain. Pero kasi parang sa'yo, nasasaktan lang ako. Hindi ko masyadong bet yung mga ganitong drama-drama sa buhay na feeling ko kasi nadi-disregard ako. So, may tampo-tampo tayo, no? Kahit papaano medyo nasisilip natin. The Six of Cups and the Eight of Wands. So, yung iba sa inyo dito, Aries, baka nga may separations. Whether it is a physical separation or an energetic separation. Yung physical separation kasi, ito yung baka yung distance, no? We're talking about distance. Baka hindi kayo magkasama sa bahay, naghiwalay kayo at umuwi sa kanya-kanyang bahay, no? Or merong hindi umuwi. Yung energetic separations naman, ito yung magkasama nga kayo sa bahay, whether or not, magkasama or hindi. Pero hindi na ganun yung pag-uusap ninyo. Merong nabawas, no? Hindi na ganun yung katulad ng sinabi ko, I love you, nami-miss mo lang yung dating communication ninyo,
no? With the Four of Wands, the Princess of Swords, and the Six of... Okay naman. Wala. So, ito hindi hindi ko kasi pwedeng masabi na gano'n kababaw or gano'n kalalim. Wala naman ako dun sa situation. Baka kasi dinamdam mo lang. Yung iba sa inyo baka meron yung kapapanganak lang, baka this is postpartum, no? Um, and that is actually a big thing, no? Wag natin ding ano natin yan, wag natin ipagwalang bahala. Pero kasi, siguro it's much better, no? Kung siguro hindi nagbago para wala tayong masyadong iniisip. Baka ganun natin kamahal etong tao at yung relationship na yung konting mga pagbabago is napapansin natin. With the Eight of Pentacles, the Tower moment, and the Moon card. Um, Aries. Uh, I'll be frank and or straightforward um with the reading. I think this is overthinking kasi baka meron siyang hindi sinasabi and may pinagdadaanan siya, no? Na personal, and this might be finances, work, no? Na instead of i-drag ka niya sa negativity ng kanyang nararamdaman, sinasarili niya ito, no? So, hindi lang nga maganda yung interpretation mo or yung dating sa'yo kasi feeling mo nade-deprive ka. Feeling mo is the person is setting you aside na parang hindi ka na pinahahalagahan at walang importansya. Now, with the Knight of Swords, the Ten of Swords, and the Two of Pentacles. This is a pace, no, ng inyong sitwasyon. Nandito kayo sa part na sabihin natin, the person is also coming from a place of love. Ayaw kanyang i-drag sa mga bagay na hindi naman makakatulong, lalo na um, hindi ko sinabing hindi ka makakatulong, hindi makakatulong sa'yo at sa well-being mo at sa mental health mo. The person, ito tuwa ang cross-watchers, no? Kasi I'm cheering, actually you need to cheer up, no? I think that your person, ito lang kasi, baka na ano natin, na-expose natin yung ayaw niyang ma-expose sa'yo, yung lihim niya na meron siyang pinagdadaanan. And I think siguro maging open lang tayo, no? Sabihin natin na you are there, kaya nga merong karelasyon, katuwang sa buhay, kabuwang sa buhay, katuwang sa buhay, no? You're willing, no, to also, if you are willing, no, to also, um, kumbaga, cheer the person up. The person wants to cheer you up, no, and the person needs to be cheered up as well. So, itong situation na 'to siguro kailangan ng give and take and understanding. Ayaw ka lang niyang masaktan, 'no? Pero whether or not ginagawa niya, nasasaktan ka kasi nga hindi niya sinasabi. So, be open, communication is really the key here. So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong concern or ng taong mahal mo, 'no? This could be their sun sign or this could be, a placement in their chart. So what I am seeing here is Taurus, Pisces, Leo, Sagittarius, no? Pisces is dominant, Cancer also, no? Um, Leo, yan. So this is your reading, Aries. And for a few numbers of you who would love to join our live sessions, welcome po kayo. Kung gusto nyo i-confirm, no, sa baba po, you can ask a question as long as the question is answerable by yes or no. So this is your reading. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading, Aries. Goodbye. Hello Taurus! Welcome po sa inyong reading. Itong reading na ito is for May 11th to May the 13th, no? Taurus, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button,
Smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. So kung gusto niyo po ng dalawang reading po mula sa akin, meron po tayong Babaylan TV, catered for our international audience, no? Pwede niyo rin pong tignan ang ating reading doon sa kabilang channel. Nagla-live din po ako sa kabilang channel, so kung gusto ninyong sumali, no, at makapagtanong, you're very much welcome. Ayan. Kung wala naman po kayong time or hindi kayo um, singit, no, doon sa live sessions, ang magandang balita naman is sumasagot po ako ng ah, tanong sa comment section dito sa YouTube videos as long as yung question is answerable by yes or no. Okay? I just want to remind everyone that this is a general reading, no? Yung pwedeng makaresonate yung buong reading, no? Pwedeng makaresonate yung ibang part ng reading. Again, this is in general for Taurus, no? So, simulan na natin. So, Taurus, ang nakikita ko dito parang merong tao na gustong humingi ng, sabihin nating, alalay, tulong, ah, ano bang tawag doon, yung partido, ganyan, para makilala kang mabuti. So, may nagkaka-crush, no, kay Taurus. Ay, nako, Taurus. I think nahihiya ito. Siguro, hindi maganda ang impressions nito sa iyo. Baka pwedeng nainis ka dito at first, nakaaway mo siya at first, or baka hindi mo lang talaga siya vibe, no? Meron naman talagang gano'n. I mean, we're all human, 'di ba? Meron talagang dumadating sa part na wala naman siyang ginawa pero ayoko lang. Hindi 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 ako galit pero ayokong you know, ayoko yung vibe niya. Hindi hindi ayoko siya. Basta gano'n. Ayoko siya period, no? Pero itong taong 'to, puwedeng ikaw ito, no, doon sa kabilang person or puwedeng yung cross-watchers ang binabasahan ko. So, it doesn't matter, ang binabasa ko dito is yung dynamic and yung nangyayari sa buhay ninyo. So, parang, "Sige na, tulungan mo na ako 'no, gusto ko talagang makausap, makilala si Taurus." Ayan. With the Six of Swords, the Star, and the Emperor. Ay naku, um, hiyang hiyang-hiya siya kasi ang tingin niya sa'yo is andito ka, eto siya, wow, langit lupa, 'no? Langit lupa, saksak puso, tulo ang dugo. Ayan, so parang feeling niya hindi mo naman siya magugustuhan. Pero magte-take ito ng risk, gano'n siya katapang, gano'n niya kagusto na magkaroon kayo ng somewhat connection, 'no? Puwede din itong taong 'to is nagpakita ng motibo tapos natakot, 'no? So kumbaga, sabihin natin na nag-ano siya, kumbaga yung nawala ang bayag, 'no, umurong ang buntot nung kayo'y sabihin natin na nagpapakita siya ng motibo. So nagkaroon 'to ng ghosting, 'no? So yung ghoster talaga, is that a word? 'No, yung nag-ghost sa'yo is itong tao na gustong bumalik at ready na with the Six of Coins. Kasi ang nakita ko dito dati, puwedeng hindi siya gano'n ka-focus dahil nga sa sobrang hiya. Hindi mo siguro alam 'yun, kasi feeling niya ire-reject mo naman siya, so kaya tinigil niya. Pero ngayon parang, "Sige, ready na ako, mapahiya man o hindi." 'No, sobra ang pag-iisip nito sa'yo, nababaliw ang taong ito sa kakaisip. At nababaliw din siya sa sinasabi natin gusto niya kasing mag-sorry 'no, doon siguro sa either reputation niya or sa nagawa niya sa'yo before. Now, with the Knight of Pentacles in here, parang hindi kasi umusad. Ngayon parang sabi niya, "Puwede bang
Sana mapagbigyan niya ako or mapagbigyan niya ako uli. Now, with the Hangman, the Sun, and the World card. So, kung kailan naman feeling mo nagmo-move on ka na or feeling niya naka-move on ka na, tsaka naman ito babalik. Ah, or kung feeling mo naman, so pwedeng ito yung nag-ghost sa'yo or kung bagong tao ito, no? Na parang you're okay with your life. Ang saya-saya ni Taurus, no? Tapos ngayon parang, kailangan ko ba 'tong taong 'to? Ay, ganda, no? Kailangan ko bang taong 'to na hindi naman siya seryoso, no? Or ayoko talaga sa kanya. Pero ang sa'yo kasi, okay naman ako. I am not looking for love. Yay! Ganda, Taurus. With the King of Wands, the Knight of Swords, and the Ace of Cups. Kaso bubulabugin ka niya. Dahil, kumbaga, hindi naman siya papayag ng hindi mo naman siya entertain. Aray! So, wala kang no choice, di ba? Wala kang no choice kung hindi kumbaga kukulitin ka niya. Kasi parang dito yung kausapin mo ako, kukulitin kita, no? Pasasabugin ko yung inbox mo, yung message mo, yung messenger mo, yung tawag mo, up until umuo ka. Ay, makulit. Oh, may mangungulit sa'yo at magkaka-crush. Ay, dahil may obsessed sa'yo. Eto na nga. May obsessed sa'yo. Pwede rin ito yung tao na iniwan ka at hindi naka-move on dahil with the Ten of Cups, nung nagkaroon kayo ng separation, nung meron kayo, nung hindi kayo nag-usap, no? Nung tumahimik ka, at tumahimik siya, doon niya nalaman na ganito pala ko ka-in love, no? Kay Taurus. So, naku Taurus, okay ka na. Kaso may obsessed sa'yo. Ang ganda ng sitwasyon mo, so anong gagawin natin, no? Whether entertain or not, mangungulit naman siya. So, this is your reading for now. Taurus, tingnan natin itong zodiac sign ng taong mangungulit sa'yo. It could be this person's sun sign or a placement in their chart, no? So what I am seeing is Pisces, Capricorn, no? Taurus, kapwa Taurus pwede rin, no? Scorpio, Sagittarius, I'm seeing Leo, Aquarius, Aries. Ayan. So, ayan ang iyong reading for now, Taurus. So, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, join our live sessions to confirm, or pwede nyo itanong dito, no, kung kayo sobrang resonate at you want to confirm, ito ba itong zodiac sign na ito? As long as the question is answered by yes or no, by all means, check nyo dito, comment kayo. This is your reading for May 11 to 13th. Taurus, love and light. Namaste and see you po sa susunod na reading. Ciao!